At nagbabalik po tayo sa ating programang Damdaming Bayan. Kasama niyo pa rin po ko inyong kaibigan na Sammy Grubanzo. At kasama po pa rin po natin ang dalawa sa pinaka-namumukod tanging kabataan ng Laguna 2013. Siyempre ang Sagawad Felicissimo at si San Luis. Si Sinex and si Kuya Dave. Kanina, pinag-usapan natin ilan sa mga values na dapat nating malaman or dapat natin na meron tayong kumbaga pinopossess natin para masabing isa sa mga pinaka-namumukod tayong kabataan. Pero ito naman, samantalahin na natin yung pagkakataon nito para malaman natin ang opinyon, pananaw, kuro-kuro ng dalawang ito, nakatabi ko, na mga leaders din talaga matatawag natin hinggil sa mga isyong nangyayaring pang-nasyonal, siyempre dito sa ating bansa. Anong masasabi nyo hinggil sa SK abolition? Sa tingin nyo, pabor ba kayo na i-abolish ang SK or wag na lang, let's just reform it? Sige, Sinex. Para po sa akin bilang isang leader estudyante ng pamantasan ng bayan, mas maganda po kung i-reform na lang muna natin ang SK Constitution. Sapagkat kung i-abolish po natin ang tuluyan ng SK, mawawala na po ng representasyon ang mga kabataan sa sangguniang barangay. Okay, I agree. I agree with Sinex. Kasi, ano yan topic na namin yan sa bayan namin. O balak nang i-abolish ang SK. Wala namang ginagawa yung mga yan. Ang sa akin, kontra-kontra ako talaga dyan. Kasi, ang kinakakaba ko doon, ano na ang mangyayari sa kabataan natin sa bawat barangay na lang. Diba? Habi nga nila, kumbaga, ang barangay ang pinaka-small unit ng ating society. Diba? Well, family. Yes. Pero ibig sabihin ko, kumbaga, politically speaking, Yes. ang barangay ang pinakamaliit. Diba? So, kung mawawala ang SK, ma-abolish siya, ano na mangyayari sa mga kabataan? Sino na magli-leader sa kanila? Bakit ang sabi naman, bakit naman ang US naging matagumpay, naging first-class country? Yes, first-class country, nahiwala namang SK na yan. And sabi din daw ng ilan sa mga representative natin, mga congressmen and senador, nako, nagiging ano lang siya ng korupsyon. Nagiging ugat lang siya ng korupsyon, ano pa bang mga bagay. Lagi lang naman daw pa basketball ang mga ginagawa. Political Nasasayang lang daw. Political dynasty, nasasayang lang naman daw ang pondo, ang 10% na pondo ng bawat barangay, lungsod, and national. May sagot ka dyan? Doon po naman po sa pagre-reform natin ng SK, maaari po nating ibalik ulit yung edad. Na kung saan 15 to 21. 15 to 21 or higit pa. Yes. Katulad noong nakaraang panahon, tama ba? Actually, yung dati yung first constitution ay 15 to 21. 21. 15 to 21 siya. Tapos may mga nagsasuggest na gawin siyang 18 to 25, Yes. 18 to 23, mga ganun daw yung mga. Ako pabor ako doon sa sinasabing ibalik yung edad. Kasi yung maturity level, yun yung nakakatakot eh. Siguro ito yung tinitignan ng ating mga mambabatas na ang nakakatakot kasi dito, bakit sinasabing pinagmumulan ng korupsyon? Yung mga kabataan, mabilis silang maingganyo. Halimbawa sabihin, ma-influence bato-bato sa langit, sana po may tamaan. Sabi nga nila, pag sinabing halimbawa ng mga konsihal o ng ng kapitan, ganito gawin mo sa pera mo. Iles mo muna yung para dun sa sa project mo sa sports. So wala mangyayari. Ang nangyayari ho kasi ang kabataan na 15 to 18 years old nadidiktahan. Diba? So, ibalik natin doon sa edad na may maturity level, nakapasok na ng kolehiyo, kung hindi man, may experience na para sa pagdidesisyon. And that's it, yung ating edad na 18 hanggang 25 years old. Or we can do much better, gawin natin 30 years old. Kasi, diba? Paano naman daw? Paano yung pag natin 30 years old, 2050, dalawa ang bobotohan natin. Boboto tayo sa isang guniang kabataan, boboto din tayo sa pang-nasyonal. I mean, dun sa mga matatanda, yun naman. It makes sense naman yung tanong na yan. Kumbaga, nasa mambabatas na natin yan. Sila ang itinalaga natin yan, ibinoto natin para gumawa ng paraan, gumawa ng batas, gawin ang nararapat na reforma upang ang SK ay hindi ma-abolish. At daanin po natin sa tinatawag na demokratikong konsultasyon sa mamamayan. Na hindi na lamang palaging kanilang isip na lamang nasusunod. Actually, Kanilang mga batas. kailangan talaga na magkaroon ng public hearing bago gumawa ng anumang batas. Yes. Diba? Tungkol sa mga ganyan, lalong-lalong ganyan sa mga usapan. Ang isa pa sa pinaka-problema, dahil I made a study about SK, effects sa television. Ang isa sa mga nagiging problema doon sa mga research natin,
puro sinasabi ng mga mambabatas natin na i-abolish, korupsyon. Pero walang substantial facts, walang substantial study na nagpapatunay na Ganito yung may korupsyon, nangyayari. may ganitong mga nangyayari. Puro sabi-sabi. Di ba? Yun yung Tama. nagiging problema. Na yun naman ang pinambabato ng SK Federation na hindi, kung sinasabi natin na may mga ganyang mga klase, don't overgeneralize. Ito Yes. pati. Kasi marami din namang maayos na mga SK, Tama. di ba? Ayun, may dadagdag ako dun, Sammy. Kasi ganito yon. Ako ho kasi, hindi naman na itatanong, naging SK chairman ho ako ng barangay Ilayong Bayukain sa Mahayhay, Laguna. Siyempre, Laguna. So, alam nyo po, naranasan ko ho paano diktahan ng kapitan at ng mga konsehal at manipulahin yung desisyon ko. Paano gagamitin yung aking budget. So, may mga gusto kong proyekto, hindi ko magawa kasi pinagtutulungan nila ako. So, kailangan gawin ng mga mababatas natin, gawin nilang medyo strong yung stand ng SK. Kasi ang nangyayari ko kasi ngayon, parang, siyempre ang SK, ang tinatawag na pangwalong konsehal ng barangay. Ex-official member. Ex-official, yes. So, kailangan gawin natin yung paraan. Ano ba, ang nakikita kasi natin dito, Sammy, nakikita natin dito ay problema. Nakikita ng mga mababatas natin for that fact na problema itong SK. Gawing i-abolish siya. Pero ang tanong, ano dapat yung solusyon? Diba? Kung ang nagkakaroon ng korupsyon, mag-isip tayo ng solusyon. Huwag laging problema na yung, may problema na tayo, problema pa rin yung ibabalanda natin. Kasi kung ma-abolish ang SK, kawawa ang kabataan. Lalo na tayong, bantakin natin yan lalo na tataas ang pagda-drug abuse. Diba? Yung abusement ng mga kabataan. Sige tingnan natin kung ano yung nararapat na gawin. Pero ang gusto namin mangyari, ang stand ko po, I speak for myself, hindi i-abolish ang SK. At bukod po doon, Kuya Dave, alam naman po natin na ang SK ay isang panimulang hakbang para sa mga kabataan na hubugin ang kanilang sarili at bilang tayong mga kabataan ang pag-asa ng bayan. Exactly. And nasabi na rin naman sa ating Philippine Constitution, di ba, na kailangan talagang bigyan ng power ang kabataan. And Tama. natatanging Pilipinas lang sa buong mundo ang merong gantong ka-unique mechanism na kung saan ginagamit ang power ng kabataan para sa legislation. Feeling ko ang kailangan lang talaga nating ipaunawa sa mga kabataan natin, lalo sa mga sangguniang kabataan. Ano ba talaga yung trabaho natin? Yes. We will become the ex-official members, a member of our sangguniang barangay, sangguniang panlunsod. Pero ang trabaho natin is to make ordinance. Legislative body tayo. We are not SK just to make activities and projects. Yes. At kailangan marunong tayong gumawa ng batas. Yes. Bukod doon, napapansin ko lang dun sa mga kakilala kong SK officials, ang alam lang nila mga projects ay liga. Exactly. Di ba kapag Why din dapat? Yan, di ba? Bilang isang sangguniang kabataang chairperson, dapat meron din tayong mga aktibidades para sa paghubog ng mga kakayahang pangliderato ng mga kabataan. Bukod doon, para naman sa ating kapaligiran, kung paano natin mapapanatiling malinis ang ating kapaligiran. Yes. Siguro, Sige Sammy, may dagdag ko kay siguro lawakan yung gampanin ng Tama. SK. Actually po, nakalagay po sa ating budget, no? Ako po nagkasalita ako on behalf din ng SK dahil naging SK din ako before, no? Almost 40%, no, ay divided capability training, livelihood program, Green Brigade, and all. Yan yung ilan sa mga meron na talaga si SK. Yung nagiging problema lang talaga is nako-control lang din talaga. Yung madaming sako Ayan, pang nakokontrol SK. yung sinasabi mo. Alam niyo yun, paano nyo nasasabi na nagkakaroon ng korupsyon? Sabi nga nila, lead by example. Sino ho ang nakikita? Yun ang tanong. Exactly. Totoo. Diba? Sabi nga nila, ang kabataan hindi gagawin niya kung walang nakikita. Kumbaga sa bahay Tama. lang hindi gagawin ng isang anak ang isang bagay kung hindi nakikita sa tahanan. Oo, Ngayon, ang barangay hall, isang tahanan yan. Kung hindi nakikita yan sa mga barangay officials, hindi gagawin yan. Alam mo, napakaini talaga ng issue tungkol sa SK. Talaga mga kabataan talaga Gigigil pumuputo. kami. Tumataas ang kanilang mga emosyon, di ba? Naku, marami pa po tayong pag-uusapang babalik po ang ating programang Damdaming Bayan.
Need time to enjoy and relax? Smiles Hotels offers you a friendly atmosphere, classy and convenient place to visit on. The hotel has well-maintained rooms with cable TV, private toilet and bath, dresser or closet, comfortable beds, 24-hour security at an affordable rate. For families who love to travel, our luxurious family room with private garage is designed for you. If you're going to stay for 3 days and beyond, 20% discount on the original price will be offered. That's not all. For group travelers consist of 3 to 10 members who want to save their wallet and have an enjoyable vacation experience, 20% discount on the total amount will be given if you'll stay with us for more 2 weeks and beyond. Also, a special discount card is issued on the first visit. So what are you waiting for? Avail this once-in-a-lifetime offer by Smiles Hotel. Avail also their promo during Mondays and Tuesdays. Smiles Hotel, a place to enjoy and relax with a smile. For inquiries, you can call us at 049-502-8809 or you may personally visit us at Rosal Street, Barangay 1, Crossing, Calamba City at the back of Philippine Women's University. Smiles Hotel, class na, malinis at mura pa. We have a low stock of blood and several patients are still in line waiting for blood products. We have a big heart. Donate your blood now and save lives. Be a hero. To donate blood, visit Red Cross Blood Center Monday to Friday, 8:30 to 5 p.m. We also accept appointment to accommodate you on your available time. Cuff your chick. Sumali na sa maagang pamaskong handog para sa aming mga loyal cable subscribers. Narito na ang Pasko sa Royal Cable Promo 2013. Ito ay para sa lahat ng Royal subscribers na updated magbayad ng kanilang monthly cable bill. Ang tatlong monthly draw ay ang sumusunod na petsa. September 6, para sa mga raffle stub na naipon mula August 1 hanggang August 31. October 8, para sa mga raffle stub na naipon mula September 1 hanggang September 30. November 8, para sa mga raffle stub na naipon mula October 1 hanggang October 31. December 13, 2013, para sa grand draw na kung saan po pwedeng manalo ng Galaxy S Duo, water dispenser, tower fan at marami pang iba.
Paano makasali? Madali lang! Magbayad lamang sa kahit saang Royal Cable offices, bayad centers, accredited banks, at kahit saang mang Royal Cable collectors. Isang raffle ticket ang ibibigay sa bawat subscribers na magbabayad ng updated monthly bill sa Royal Cable payment offices. Ang lahat ng raffle ticket ay iipunin bago matapos ang buwan para sa paghahanda sa monthly draw. Ang lahat ng raffle tickets na naihulog magmula August 1 hanggang November 31 maliban sa mga nanalo ng monthly draw ay isasama sa grand draw na gaganapin ngayong darating na December 13. Ano pang hinihintay? Magbayad na at manalo ng magagandang papremyo. Per DTI Laguna Permit Number S07139 Series of 2013. TV6, being a friendly community channel, has reasonable rates to meet your advertising needs. The station has very professional, courteous, and highly competent staff to attend your advertising requirements. So, hurry up! Be part of our team. Be our major sponsor or be one of our Black Timers. Help us build the community around the media world, and we will help you fulfill your dream of a successful company.